Yan, kung mapapansin nyo guys, lahat 0 lahat. Yung sa injector angle, ING angle, basta lahat 0 pa yan. So sa nakita ko, idle limit wala pa. Sensor cal, option, ECU info, tuner's notes, muna yan, disconnected. Alright, so yung nakita ko doon is i-read all muna to. Ay sorry, paano mag-login dito? So i-connect muna natin to. Ito guys, kasi na-install na natin yan sa laptop. So yun, kukonect na natin siya. Ito ba dyan dito? Ayan. Okay. Na-install na natin siya guys. Ito na yung USB. Ito naman yung kukonect natin. Device is off. Ayun, dapat connected. Tapos dito muna sa, tapos 1 to 3, 1 2 3. Ayun, wala na siya. So yun, nakuha na natin. Kailangan lang na-connect to. Tapos kiklik nyo tong learn throttle valve. Tapos dapat connected, learn throttle valve. Susundan nyo lang yung instruction and then read all para magkalaman siya. Kasi kung makikita nyo guys, walang laman lahat. So ayun. So eto is naka mode 1 pa lang to. So mode 2 halos parehas lang ng laman. Mode 3, mode 4. May ginagawa sila dito. Dito muna tayo sa mode 1. I-check natin kung ignition angle. Ito yung mga mahirap na part guys na kailangan ko pang i-research at gawa ng paraan. But anyway, setup naman na natin. Check natin yung option. Idle limit pala. Yun, hot 1.5, 1.4 yung pag cold pala 1.5 yung RPM, pag hot 1.4. Nako, kailangan ko pang i-research to. But anyway, yung maximum RPM din nakalagay dito is 11,350. So pwede natin try start yung motor kung aandar. Ayun, umandar siya guys. So ibig sabihin na-setup natin siya ng maayos. Kaya lang wala na yung mga bilog dito na nakikitaan sana ng AFR. Tulad nito, AFR 11.01, ganyan lang siya. Tapos yung RPM, nagbabago. Yan. Gawin natin, yung gusto ko kasi talaga dito is at least, wait lang. That is 12,500. Tapos, enter. Tingnan nga natin kung magbabago yung sa RPM na guys. Ayun. So na-adjust na siya to 12,500. Ngayon, yung kailangan na lang balansehin dito is yung hangin, katulad nito, AFR. Iba na kasi, iba na yung interface niya. Yung common kasi na nakikita dito is yung bilog, or baka pwedeng ibahin to. Pero ayun, yung battery goods naman, ECT, not familiar with this. So throttle response 10%. Ilan ba dapat dito? So ito na yun, 1.4, and then yung limit, RPM limit is 12,500. Ayun, parang nawala yung, alam mo yun, yung mga hangin na ano, parang
i-research pa natin to. Etong AFR, TFS, and then RPM. Yung sa RPM naman, ito naman yung common na nagmagalaw. But ito yung mahirap kasi may napanood ako na kailangan ano ba, 12 or 11 or 13 yung RPM niya. Tapos ito, binabago din to. So, hindi ko pa alam kung paano siya babaguhin or paano ba yung diskarte. Tapos may tinuturo dito na pag nabago mo to, kailangan synchronize yan siya hanggang dulo para umikot to. For example, andyan yung idle niya sa 1514. So, yun. Ayun, so hindi pa natin alam kung paano yung gagawin dyan. But anyway, kumbaga, na-adjust na natin yung limit niya to 12,500. Pero yan hanggang, ewan ko hanggang ilan yung ano. Pero syempre yung recommended lang natin for stock engine. Alright? So, ngayon, okay na muna to for today's video. Yung gagawin na lang natin is, yung next upload ko is kung marunong na ako paano tansyahin yung iba pagdating dito sa pag-tune dito sa ibang part na to. And then para malaman ko rin kung anong ibang part na to. Quick adjust, eto mga to, mode. So, tingnan nga natin kung magpapalit. Ayun, pwede pala magpalit ng mode kahit ano, naka-start. Okay. Ay, 14 pala yung limit ng 2. Pati 3 and 4. So, pagdating dito sa 1, ano yan, 11,350. Yan yung recommended niya. Yan yung recommended niya. And then, pwede naman i-reset ata. Ayun, tumanap na yung fan natin. Tapos, ito pala is, asa na yun? Yung sa sensor, voltage, AFR, option, O2. Iba na yan, iba na yung tsura niya guys. Kaya gumagana na yung fan yan dahil naka 80 na yan. Hinahanap ko lang siya. Ayan. Alright. So, yung hinahanap ko yung sa fan niya. But anyway, if you will notice, gumagana na yung fan natin. Kasi yung standard daw ng neto na napanood ko is 80. So, para ma-secure yung makina natin. So, ngayon, binaba natin to 11,350 yung alright, so yun lang guys. Mag-update na lang ako guys once na may makuha na tayo additional knowledge. Ang importante is na setup na natin and mag-tuning na lang talaga yung pinaka-importante na kailangan natin gawin. So ayun na nga pala siya, working. Ito yung lumang ECU. Ito na yung gamit natin. Hey! Pero parang gusto ko siya i-adjust to 12.5. Pero wag na muna, sunod na natin. Alright, so thank you so much for your time guys. Uploaded ako kung anong pinaka. Thank you so much. Peace!